Hello po, magandang araw sa ating lahat. Kumusta po? Welcome po sa ating episode. Samahan ninyo ako ngayong araw. I'm Lindon Katulong. Kung maaari po, paki-share, like, and syempre, subscribe naman po sa ating channel, Broadcasters Viewpoint. And hello po sa ating mga taga-subaybay, mga viewers. Salamat po. Mga kababayan, pag-usapan natin ngayon, ito mas mainit na. Ako po, balik na naman tayo dito mga kababayan sa flood control. Unti-unti nang nabunyag talaga mga kaibigan. Pag-usapan natin ito ng maigi kasi isang gobernador po ay lumantad na siya at nagreklamo mga kababayan doon sa kanyang probinsya. Nandun binanat yung flood control projects. Naku po, grabe. Napakagrabe talaga mga kababayan. Pakinggan natin mga kababayan si Governor Lito Bonsdolor. Dinugtong mo yan, oh. Dapat yan, nung kinabit mo, may dawel. Kita mo, kagagawa lang nila, bitak na agad. Kasi siniminto, walang bakal sa gitna. Dinaya, nag-repair na rin lang, dinaya pa. Kita mo, dapat may dawel yan. Meron bang gumagawa? May gumagawa ba na slope protection na walang bakal? Nagdugtong tayo, makawang na agad. Bakit? Walang nagdudugtong sa dalawang lino. Yes, tama ba? Sana po, Mr. President, sana po una, tama na muna po ang paggawa ng flood mitigation or flood control projects kung ang gagawa din lamang naman po at magdidisenyo are the same people na gumawa noong 2023, 2024 at 2025. Ikalawa ho, sana ho mag-implementa nito, Mr. President. Hindi na ho yung mga taong nag-implementa din. Ang number one, ang DPWH. Ay, nako po. O DPWH, magsalita na kayo ng totoo, Magsalita na kayo ng totoo. Sabihin na ninyo ang totoo kasi lalabas talaga yan. Lalong-lalo na, walang maitago ito. Kasi hindi po ito na parang matchbox ba? Yung posporo. Ano po? Nilalagay mo lang yung kanyang palito doon sa kanyang lalagyan, hindi na po makita. Hindi ganun yan. Ano po? Hindi ganun yan. Itong issue ng flood control, mga kababayan, makikita talaga yan. Maswerte na binaha tayo kasi po, ang baha ang nagbunyag ng totoong nangyayaring korupsyon, mga kababayan. Ngunit ako'y nalungkot, mga kaibigan, na sa bahang ito, napakarami po ang ating mga kababayan na kawawa po. Kawawa talaga. Di mo ma-imagine yung pinundar nilang bahay, iaanod lamang mga kababayan. Ano po? Ay, ang masakit pa dito, siguro sabihin na lang natin, malaki ang tsansa na maaanod ka. Sakali talagang may lalaki ang tubig, kung hindi man talagang walang kalukuhan dyan sa flood control na yan, paglalaki talaga ang tubig, pag nasa gilid ka ng mga river na yan, talagang disgrasya yun. Pero anak nasa kalagitnaan ka ng syudad, lubog ng tubig, mga kababayan, baha. Paano natin intindihin yan? Di ba po? Kaya nga po, may flood control na tinatawag so that i-control yung baha po. Doon sa mga river banks, doon linalagay po yung flood control na yan. Sa pangalan pa lamang na flood control, maintindihan na natin na yun po ang magkukontrol ng tubig, baha. Ano po? Pumunta na sa mga pinakasintro ng syudad. Doon sa mga bayan, mga kaibigan, sa mga kaprobinsyahan, pumunta na sa halos buong bayan nila. Wala na po, walang control, mga kababayan. Kaya sinong hindi mag-isip na anyari na sa ating flood control? Ang laki-laki pa naman ng pundo. Ano po? Maswerte na, mga kababayan, na meron tayong bagong halal na mga mambabatas po, lalong-lalo na dito sa Senado. Kasi po sa Congress, wala tayong asahan. Wala tayong aasahan sa Congress. Kasi alam ng taong bayan na yung pong mga kontraktor na naka-corner po ng mga projects na yan, nandiyadyaan sa loob ng Kongreso.
Nandiyan lamang sa loob ng Kongreso. Kaya sabi ni Sandro, nung ma-interview siya, makuhaan siya ng statement, sabi niya, hindi daw siya mag-iimbestiga kasi hindi sila pwedeng mag-imbestiga sa kanilang sarili. Ang gusto niya, third party. Bakit ka pupunta sa third party? Meron naman tayong Senado eh. May blue ribbon naman eh. Ay, ang mga hinala kasi dito, may nangyari talaga mga kababayan na korupsyon. Ano po? And ang blue ribbon, mga kaibigan, sa nakuha nating impormasyon, ang blue ribbon, mga kababayan, ang trabaho niya, yung Senate Committee on Accountability of Public Officers and Investigations, na commonly tinatawag Blue Ribbon Committee, ay isang key committee ito dito sa ating bansa, sa Pilipinas, sa Philippine Senate, na ang trabaho po nila ay mag-investigate doon sa mga potential wrongdoings. See? By government officials and agencies. Yung mga wrongdoings. Kasama na, of course, dito, kaya nga inimbita, itong mga private construction companies. Kasi sila makakatulong sa investigasyon na yan. Ano po? Hindi naman siguro masama, mga kababayan, kung yung project na ginawa nila tama. Walang problema yon. Even if sabihin naka-corner ka ng napakalaking chunk doon sa budget na inilaan dyan, walang problema po. Basta yung trabaho po, pulido. Yung trabaho po is according to the standard na sinitforth ng Department of Public Works and Highways. Kaya problema, mga kababayan, linuloko ang taong bayan. Linuloko ang taong bayan. Para malaman natin, doon sa Oriental Mindoro, okay? Nagreklamo po yung kanilang gobernador doon. In fact, matagal na pala niya itong riniklamo eh. Nung nag-umpisa pa, mga kababayan, ang construction doon sa kanila ng flood mitigation control, mga kababayan, may mga suggestions na siya na dapat may mga bakal na mga malalaki, pero hindi siguro pinakinggan, pinatuloy. Kaya yung kanilang gobernador doon, mga kaibigan, na si Governor Humberto Bons Dolor, sa Oriental Mindoro, naglabas na ngayon siya ng kanyang statement. Nanawagan siya sa ating Pangulo na hindi na daw pagbigyan ng project. Naku po, hindi sa pagbigyan lang yung na project. Dapat kakasuhan po. Linuloko lamang tayo dyan eh. At alam natin na may korupsyon nangyari dyan eh. Ano po? Dapat, Mr. Governor, ang iyong panawagan na kakasuhan itong kontraktor na ito, hahanapin, iimbestigahan, at kung sinong mga kasabwat dito. Ano po? Sa DPWH, siguradong-sigurado ako meron yan eh. Siguradong-sigurado ako meron yan. Walang project, mga kababayan. Makita ninyo yung mga nasira po. Anak ng tinapa. Anong klaseng construction company ang gumawa nito? Nakita ninyo, yung nauna nating video, mga kababayan, may sinabi ako doon, mga bato-bato lang, tapos pinitik-pitikan lamang po ng yung pong halo ng simento, yung minasa. Pitik-pitik, tama o. Di ba? Nakikita ninyo yan, di ba? Flood control, tapos imagine, 100, may narinig ako na, may narinig ako yung mga other videos pa nitong si Governor, Dolor, na 100 meters ba yun? Worth of ilang millions of, if not billions ba yun? Imagine eh. Tapos ang laman, ganun lang. Grabe talagang sindikato, mga kababayan. Meron talagang korupsyon dito na nangyari. Ano po? Kaya nga po, tamang-tama, ayaw naman mag-imbestiga, mga kaibigan. Ang majority floor leader dito sa Kongreso, siguro kilala niya kung sino yung mga kontraktor na yan, o di natin alam kung anong mga usapan nila dyan. So, hindi siya interesado
Si Congressman Sandro Marcos, hindi siya interesado mga kababayan na imbestigahan dyan sa Kongreso. O ito, dito sa Senado, hindi lang sa magkaalaman dito, magkahiyaan pa. At siguradong sigurado ako, ito ang gustong iwasan. Sabi pa ng Pangulo managot ang dapat managot. Ay dapat talagang papanagutin natin. Kaya nga po, sabi ko, hindi lang simpleng panawagan. Doon sa Pangulo, talagang kakasuhan sila. At ipapakulong sila. Matagal na linuloko nila mga kaibigan ang taong bayan Hindi lang simpleng nakaw yan. Organisadong nakaw yan. Organisadong nakaw. Hindi po yan simpleng ganun makikita ninyo. Nakikita ninyo mga pinakita ko sa inyo na mga support. Ganun ang halaga. Billions of pesos, mga kababayan. Ganun ang proyekto. Flood control. Di ba? Dapat lang po. Dapat hindi tigilan ito. Hanggat maubos na talaga sila, mga kababayan, makasuhan at makulong. Sigurado may mag-artista-artista dito Huwag kayong magpapadala dyan sa artista. Kahit na po 3 taon na mag-aartista-artista siya. Hindi, wag tigilang hintayin hanggang siya gumaling. Titingnan natin kung di ba siya gagaling sa loob ng 3 taon. Dapat po managot. Grabing kalukuhan ang ginawa dito Linuloko na ang taong bayan ito. Kaya nga po, siguro, magpapasalamat tayo mga kaibigan na nandyan si Senator Marcolita at gusto niya mga kaibigan matuwid ang lahat. Para may makukulong dapat, may makukulong. May makukulong dapat ng mga congressman. May mga congressman na kasabwat kasi diyan, sigurado ako. Ewan ko lang sa mga senador, baka meron din po. Sana may makukulong din ng mga senador. Gusto ko pong pantay. Pag may senador na sangkot yan, isama na dyan. Pero mukhang sa tingin ko, mas marami ang mga congressman Marami ang mga congressman, mga kababayan dyan. Kaya kayo mga kontraktor, cooperate kayo. Kung hindi kayo mismo, ang congressman ang nagmamayari ng construction company ninyo, sabihin na ninyo, sino yung mga congressman na kumuha sa inyo, nagbigay ng proyekto sa inyo, at pagkatapos, may mga kondisyon, magkano ang sa kanila. Sabihin ninyo ng ganyan. Kasi pagka ganyan, pwede naman kayo mag-file ng kasong extortion In-extort kayo niyan. Operate lang kayo. Pagka hindi kayo mag-cooperate, kawawa kayo. Kayo lang po ang magtitiis niyan. Tapos itong mga anak ng Tupac na ito, malaya sila. Di ba? Masaya sila. Kayo maghihirap. Pwede ba yun? Sa iyo. Kung gusto ninyo yun, nasa sa inyo yun. Kaya hintayin natin mga kababayan. Basta abangan natin ito. Susundan lamang ninyo ako. Susundan lamang ninyo ako. Bawat halos kung anong mga developments o updates dito mga kababayan, lalong-lalo na nag-umpisa na ang investigasyon, susundan ninyo ako at tatalakayin natin dito sa mga susunod pa nating mga episode. For your comments, just write it down below at paki-subscribe naman sa ating channel, no? Lalo na yung hindi pa po nakapag-subscribe, paki-share and like. Don't forget to click the notification bell para lagi po tayong updated.